aming pinakabatang chairman. So guys, maraming salamat po. And guys, pakinggan niyo po mabuting ito. So thank you po. God bless and to God be the glory. Ang aming chairman, Charles Langorayan. Okay. Yes. Good morning. Ang oras dito is 12:30. So anyway, narinig nyo po yung paliwanag ni Vice Anthony na napakagaling. Actually, sa previous company po, magkasama kami, direct apply niya rin ako. Siya yung may pinakamalaking organization, bilib na bilib ako sa taong to. Then naging kumpare ko na, kaya naman siya talaga yung isa sa napili ko rin at napusuan. So anyway guys, yung marketing plan na nakita nyo, yung opportunity na nakita nyo, normally, kung nakikita nyo po, yung in-innovate natin yan. So of course, may mga tao na hindi naman talaga kaagad ma-absorb yung opportunity na nakita, pero ito lang masasabi ko, papanoorin nyo lang ulit, iintindihin nyo po kasi napakalaking opportunity. Alam nyo guys, ako nung nakita ko yung ganitong negosyo sa umpisa una, way back 14 years ago, parang imposible din siya paniwalaan. Kasi ang pinakamahirap na bagay sa parte ng buhay ng tao, yung hindi ka pasanay sa isang bagay na malaki. Of course, ang ino-offer namin ay napakalaking opportunity, napakalaki ng potential income, pwede kang yumaman, pwede kang umasenso, pwede kang sa mga nag-abroad, pwedeng umuwi na makasama mo pamilya mo, na dito ma-enjoy mo ang buhay mo, na ang kita mo dire-diretso. Pero of course, magsisimula lahat yan sa paniwala. Guys, kagaya nyo po, kami din ay mga ordinaryong tao na nagsimula sa ganitong industry na talagang wala rin alam. Tama yung sabi ni Vice Anthony na lahat naman ng tao nagsimula, yun nga lang, kumbaga, kung bakit po kami nagiging umasenso sa ganitong negosyo, kasi po pinaniwalaan namin na yung magagawa ng mga ibang tao ay kaya rin po namin gawin. Ganon din po kayo. So ibig sabihin, parang ganito lang kasimple. Ang dami pong mga tao na nangarap pumunta ng abroad, pero hindi lahat po nakaalis. Dahil yung iba, of course, may takot naman umalis. Mayroon naman na nag-attempt, hindi pinalad. So guys, yung mga iba nakapunta dyan, of course, lahat naman ng bagay, simple lang. Para malaman mo, subukan mo siya. Pwedeng etong opportunity na nakita mo ngayong gabi, ngayong araw, ngayong umaga, kaibigan, baka ito na yung magbibigay ng big break mo sa buhay. Diba? So, guys, konting background lang din po as chairman of the board sa company. So, ano bang background namin? Yung kumpanya po, yung I1 ay bagong company pa lang to. This is a newborn company na binuo po ng local company, mga Filipino pong may-ari. And of course, yung experience namin, 5 po kaming may-ari, but of course kaming 4, fully loaded sa ganitong industry. Pag sinabing fully loaded, ibig sabihin, hindi lang po 2 years, hindi lang po 3 years, hindi lang 5 years, more than 10 years experience kami. And number 1 na factor po yan sa company profile. Kasi yung mga may-ari, yun po yung magbibitbit ng kumpanya, kailangan po may alam, may experience, pagdating sa network, sa larangan ng ganitong negosyo, ibig sabihin, kailangan nagka-resulta, and kami po, on result ng pag-uusapan, nagawa namin yun. So, guys, onting background na regarding sa networking, may mga tao po na ang pagkarinig nila sa networking, mga negative, mayroon naman taong positive, hindi po pare-parehas. Palagi ko lang sinasabi na ang negative or positive conclusion na nasa buhay ng tao, dumaraan sa isip niya, of course, nangyayari po yan based sa experience and based dun sa environment na nakita natin. So, kung ikaw yung taong may negative experience sa networking, hindi ka nagiging successful at the previous, don't worry, nagsimula po akong ganun din. So, that was way back 2001, na-invite ako sa company, nakita ko yung isang negosyo, na open mind po ako, hindi rin po ako agad naging successful. To cut long story short, sa 14 years na experience of my career, guys, 4 years, nagkaroon din ako ng trial and error. But of course, doon po ako natuto, doon po ako nag-mature. Isa lang bagay na nakita ko, ang success, guys, para makuha mo, kailangan pumasok ka sa isang tamang opportunity, number 1 yon. Of course, kailangan ayusin mo yung attitude mo to drive the business. So may mga bagay ka na kailangan mo i-adjust at may bagay ka na kailangan mo paniniwalaan na magagawa mo at makakaya mo rin yung nagawa ng iba. And of course, very important, hindi lang po yung right opportunity, hindi lang po yung tamang attitude. But of course, para magkaroon niya ng 100% na ma-meet mo yung expectation ng malaking success, the very important is perfect timing.
So, ibig sabihin, way back on my previous company, nagiging training ground ko po siya. So, yung experience ko at the past, dun po na nabuo yung ability ko. Nung dumating po sa akin yung isang company na nung nakita ko, that was way back 2006, it's a very pioneering, kami po nagsimula doon. So, doon po kami kumita ng malaki, and din po kami nagkasama ni Vice Anthony, doon po kami nagkasama ni yung sharer ko na tatawagin din. So, guys, kumita po ako ng malaki doon. Ako yung isa din sa namayagpag doon for the past 9 years. Na-prove ko din na talagang may pera. Hindi lang po 20 million, hindi lang po 50 million yung kinita ko, more than 100 million. In 9 years doing sa company na yon, kumita po ako ng 120 million. So, kumbaga, dumating lang sa point na nag-level up kami. Dumating sa point yung graduation stage sa amin. So, nag-usap kaming tatlo na galing sa isang company, what if magtayo tayo ng company? Kasi na-convince kami na ang isang network marketing company, ang daming tao na tulungan po na maganda, na pwedeng mabago talaga ang buhay. Kasi po kami mismo, living testimony doon. So, para malaman nyo lang, konting background lang sa mga network marketing company. Of course, hindi lahat ng networking company right now na nagtatayo, may marong magandang direction ng kumpanya. Isa lang sa pinaka-importante, number 1, yung company profile. Ang products, pwedeng palitan, pwedeng i-adjust, pwedeng pang i-innovate yun. Yung nakita yung produkto, of course, yung Perla, yung flagship product natin. But yung juices, initial product lang natin yan. Magkakaroon pa tayo ng produkto na galing US. Magandang produkto, syempre, of course. Mag-a-add-on pa tayo kung anong pwede pang i-innovate sa product. Ilalabas po natin yan. Yung in sa market na makakatulong po sa mga tao, syempre. Then yung marketing plan, talagang inayos natin, sinolusyonan namin yung mga weakness sa previous company namin, yung past experience namin, pinag-combine namin, at yung mga nakita namin sa previous company, kahit convince kami na kumita ng malaki kami, nakamita kami ng malaki, pero of course, meron siyang weakness. So yung weakness, guys, nilagay natin dito, nagiging strength. So nasolusyonan natin yan, which is yun yung may leadership, kahit na isang leg lang ang gumalaw sa'yo, na ikaw naman talaga yung nag-invite sa tao, at kumita po yun, makikinabang ka rin. So part yun, talagang binigay natin yun. So, itong history ng network marketing, katulad ng sinabi ko, hindi lahat na nagtatayo ng kumpanya ay pwedeng tumagal ng 5 years, 9 years, 10 years. So kung bakit po may mga tumagal na kumpanya, dahil simple lang. Yung mga tumagal na kumpanya, kung titingnan natin, aside sa mga foreign companies, sa local companies, kung ang pagbabasihan natin ano bang background, sila po mga nagiging kagaya rin namin. Fully loaded sa experience when it comes pagdating sa networking, kasi po mga networker din po sila before. So yun yung isa sa mga experience nila. Then, share ko lang sa inyo, nung pumasok po sa Pilipinas ang networking, that was way back 80s, 90s, mga foreign company po yun. And marami din pong yumaman, marami pong kumita. So that time, nung pumasok naman yung peak, at nagplato na yung mga foreign company, pumutok na po sila. Nainganyo naman itong mga local na business person na magtayo ng company. So doon na po pumasok ang second wave. Yung first wave po, yun ang binanggit ng mga foreign company, yun si DXN, si Herbalife, si Amway, Forever. So walang masama po doon. Magandang produkto, yun nga lang pumasok ng peak or plateau na tinatawag. And nag-innovate. So pumasok po yung mga second wave. Yun na po yung mga local na mga negosyante ang mga nagtayo. So yun po si First Quadrant, si iGen. Marami din po kumita. Yun nga lang, short span of time. Kasi hindi naman talaga sa networker, negosyante lang sila. And the third wave, dun po kami napasama sa mga kumpanya, sa kumpanyan yon. Until now, existing sila. Mga networker na pong nagtayo na may fully loaded experience. So nagtayo po, noon po naglabas si AIM, which is doon po kami galing, and wala pong masamang tinapay sa company yon. Dahil doon kami nagiging successful. Of course, kami hindi naman tinerminate doon. Nag-resign po kami sa company just to level up din sa sarili namin dahil mas may pangarap din kami na gusto namin, na-inspire kami. Kagaya nila, na nagawa nila magpalaki ng company, naging history sila. Ang gusto rin namin, hindi lang po income kasi kumita po kami ng malaki doon. Hindi lang po history ng income sa pagiging distributor. Ang goal namin dito, magiging history sa industriya na pwede din, kaya din namin patagalin yung kumpanya to. Then, the good thing lang guys, kasi yung mga hindi tumagal na kumpanya, na-adjust nitong mga company na mga networker ang may-ari. Din kami po, for how many years, nakita namin yung weakness, nakita namin yung strength, in-adapt natin dito, and of course, yung weakness,
ng isang marketing plan or sa company man, in-eliminate natin dito, na-adjust natin, na-innovate natin. But right now, of course, nandun sa status na pwede mong tanungin, si iWon po, nagsisimula pa lang. This is a newborn company. Pwede mong sabihin na baka hindi tumagal yan. Guys, naalala ko that was way back 2006, yun din ang nasa isip ng karamihan tao. Even ako as distributor sa previous company ko, inisip ko rin yan. Baka pwedeng hindi tumagal. Pero guys, isa lang sinabi ng mga may-ari, wala na kaming babalikan. Nung kami naging owner, dahil may pangalan din kami sa industriya, hindi namin pwede maging distributor, etong kumpanya, papalakihin namin kasi may experience kami. And lumaki pong kumpanya, kami na naniniwala at kami na nagseryoso, kami nagtrabaho, nakinabang kami. Same din sa kanila. Nung umalis kami sa kumpanya po, hindi lang po kami basta ordinary distributor na kumita. May mga pangalan din po kami na nagawa sa industriya. Kaya po, pag hindi kami papayag na hindi tumagal yung kumpanya, kasi po, pag hindi to lumaki, siyempre masisira din po kami. Hindi naman pwede na magtatayo naman kami ulit or magiging distributor pa kami. But of course guys, andun yung risk sa lahat ng bagay. Pero don't worry, kung sino po yung matakot, dapat hindi po kayo nasasali, kundi kami po. Kasi bakit? Ang laki po ng iniwan namin. On my previous company po, I'm earning more than 2 million to 3 million per month. Yun pong iniwan ko po doon. With my partners, napakalaki din ang kinikita nila, 500,000. Yung isa sa magsasalita mamaya, more than 1 million per month. So kumbaga kami po is 100%. Buo pong loob namin nung iniwan namin at alam namin, convinced kami sa sarili namin na kaya namin palakihin ang kumpanya, guys. Then the good thing sa may-ari, kasi palagi lang namin sinasabi, and very effective sa anumang larangan, sa coaching, yung mga nagiging player na magagaling before. Kasi paano ituro. The good thing with this iWon company, this next giant company sa network marketing, kasi po alam namin kung paano palakihin, alam namin kung paano ingredients, paano namin turuan, wala ka mang alam sa ganitong negosyo, tuturuan ka namin. And the good thing guys, kasi napalaki ko yung organization ko before, nagawa kong kumita ng milyon-milyon, na walang gantong sistema, na walang online, wala pang webinar nun. Guys, right now, may mga concept na ganito. So, ibig sabihin, mas napapadali natin ngayon. And of course, saang bansa man kayo, the moment nag-refer kayo dito, yung mga contacts nyo, relatives nyo dito sa Pilipinas, maaalagaan namin yan. Guys, tandaan nyo, the perfect success is perfect timing. Guys, kailangan nyo i-grab ang opportunity na habang nagsisimula, habang palaki pa lang yung kumpanya, na kung na-catch nyo yung vision in time, after 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years from now, bago pa siya sumabog ng todo-todo at kayo po naniwala at ginawa nyo, malamang, kaibigan, isa ka na sa kikita ng malaki dito. Naalala ko palagi yung isang kwento ng isang successful right now na isang franchising company, business, na food chain, yung Jollibee. Si Jollibee nung in-introduce sa market, sa halagang 35,000, ang dami pong hindi naniwala. Sabi ni Jollibee, darating ang time lalaki tayo. At yung mga taong naniwala, nung lumaki si Jollibee, yumaman ng todo-todo. So ganun din po, si iWon right now nagsisimula pa lang. Pero kami po hindi papayag na hindi lalaki kasi simple lang. Kung sineryoso namin at pinalaki namin yung network namin, yung organization namin sa hindi namin kumpanya, how much more pa sa sariling kumpanya. Guys, uulitin ko, the good thing with this company, fully loaded sa experience, alam namin yung ingredients as BOD, networker kami, naintindihan namin kung paano magpalaki ng grupo, paano i-handle yung rejection, and paano din po kahirap mag-build ng network. Of course, may mga training tayo na gagawin doon. At sa mga international, in time, mag-i-expand tayo. And ang goal ng company, sabay sa pag-expand natin sa ibang country, kung hindi man po makapasok agad ang produkto natin, kung anong manufacturer na maganda, na pwede po makakuha tayo ng produkto sa country na yan, pwede ka agad tayo mag-adapt doon para at least yung sistema natin hindi mahirapan. Of course, medyo humaba na yung testimony ko.